Nubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pero mas maganda to ngayon, computer. Wala nang daya kasi computer na lahat ang gumagana Hindi katulad nung mano-mano noon na pwede mong dayain yun. Paano kaya nila binilang yun? Hindi ko alam kung yung binoto ko nabilang dun sa tama o dun sa mali. Kasi lalo na kami, mga elderly, mas madali na yung sinisita. Everybody was thinking, wala nang dayaan. Hindi talaga nila naiintindihan kung paano magkakaroon ng dayaan. Hindi na ho dagdag babas ito. Dagdag na lang ng dagdag. Hindi ako naniniwala na may problema yung PCOS machine. Lumalabas na lamang ang resulta doon sa isang receipt at doon na lamang bigla malalaman mo ang iyong boto. Hindi natin nakikita paano kinount ng makina yun. It could not have been manipulated. The PCOS is 100% accurate. Anong sinabi ng makina daw? Pagkatapos mong ipasok na gano'n, congratulations. So, ilalagay mo yung complete na tiwala mo doon sa PCOS machines. Iyan ang problema ko. Sa eleksyon sa Pilipinas, wala raw natatalo. Meron lang nadadaya. Sa katunayan, para sa mga politiko, ang dayaan ay bahagi ng bawat eleksyon na dapat paghandaan. Automated elections daw ang kasagutan sa minimiting malinis at matahimik na halalan. Sa papalapit na eleksyon, muling umaalingaw-ngaw ang mga pangamba at katanungang teknikal na bumabagabag sa mga IT experts noong 2010. Sa ating mga hindi techie, ang usapin ay parang sinaunang dialogo na mahirap maintindihan at mas madaling iwanan. Pero ang eleksyon ay para sa lahat at hindi lamang para sa techie. Ano nga ba ang dapat na natutunan natin noong 2010? At ano ang kailangang paghandaan sa darating na May 13 elections? Sarado pa ang botohan, santambak na mga tao sa presinto. Magkahalong pananabik at pangamba ang nasa ere. Isang panibagong pahina ng kasaysayan ang sinisimulang ukitin ng mga Pilipino. Mahaba, nakaiinip at naging puno ng tensyon ang kauna-unahang automated election sa bansa noong 2010. So kung ganyan ang trabaho nila, sa harap-harapan, ano ang matatrabaho nila sa ilaliman? Kabilang ako sa higit 38 milyong bumoto noong araw ng eleksyon. Madali at pinabilis ng Precinct Count Optical Scan Machine o PCOS ang proseso. Pag hindi pa po ito pumasok, hindi na po makakasama ang boto niyo dyan talaga. Pero maaga pa lang, bumuhos na ang report ng problema tungkol sa PCOS mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Complete replacement, machines that were broken and were replaced throughout the day. Sa Bulacan, parang binangungot si Postmaster General Josie de la Cruz, kandidato pagkagobernador ng probinsya. More than 25% of the PCOS ang sira at the height in the middle of the elections. Sa sarili kong presinto, hindi nagawa the whole day ang PCOS. Nasira yung PCOS, dumating yung technician, kakalikutin niya ngayon yung PCOS, wala ka isang nandun, nanonood lang, tinitignan, dahil hindi nila alam kung ano ang pwedeng gawin pag hinipo yung PCOS. How can you now have so much problem in one local government or in one province for what is supposed to be a model solution to this problem of elections?
Sa biliran, nag-alboroto rin ang PICOS. May nabalitaan ako na mayroong mga nare-reject na mga ballots. In some particular precincts, parang nagkaroon ng malfunction yung PICOS machines. Kaya natagalan. They have to wait for the replacement of these machines. Umiral ang tensyon dahil sa aberya. We received persistent reports of PICOS bogging down. Isang purportedly Smartmatic personnel who went around the municipalities. Kinunan siya ng picture, nawala na siya, hindi na siya bumalik. Na-extend ang botohan sa ilang mga presinto sa biliran. We have identified at least 31 precincts na in-extend siya beyond 7 o'clock na nagvo-voting pa. The last one actually closed at 12 o'clock ng hapon ng May 11. That's 29 hours of voting time. In other cases, wala namang PICOS na nag-bog down, yet they extended elections. Out of the 31 precinct na in-extend, wala akong napanalo, may isang precinct. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan sa ilang mga lugar, nagpadala ng mensahe sa lahat ang COMELEC at Smartmatic ang nagbenta ng PICOS sa bansa. Walang dahilan para mabahala. Again, this is still within the expected industry failure rates that happened during election day and that we have been warning the public about. Nang magsara ang botohan, isang higanteng problema ang lumutang sa napakaraming lugar. Sa Imus, Cavite, yung sinasabi nila na dapat instantaneous ang transmission, bakit nagkakaroon ng ganong kalaking delay? Doon talaga nagkaroon ng maraming problema. Sa biliran, yung 6 biggest precincts ko, they were all located within 100 meters from the communications tower ng Globe, which they were using. Yet they were not able to transmit. Walang signal. Isang presinto ang agad nakatawag ng pansin sa kampo ng kandidatong si Glenn Chong, ang congressman noon ng biliran. The first technical problem that we really came about was yung 7805-002. Walang na-transmit, yet there was an electronic transmission. Ibig niyang sabihin, 8:39:01 p.m. ang huling transaksyon at not transmitted ang nakalista sa audit log ng PICOS machine na ginagamit sa clustered precinct 7805-002. Pero 11:23:23 p.m. o halos 3 oras matapos i-off ang PICOS ng precinct 7805-002 noong gabi ng eleksyon, nakatanggap ng resulta ng bilangan mula sa presinto ang Municipal Board of Canvassers sa pamamagitan ng electronic transmission. Sa ibang sulok ng bansa, mas namayani ang magandang balita na hatid ng PICOS. Binilang yun manually doon, mga 10 lang yung presinto, yung binilangan ng merong random audit. Kami lang yung isa sa ilang bayan. At doon napatunayan na almost perfect, 99.something% accurate ang PICOS. 1.5 araw lang pagkatapos ng eleksyon, idineklara ng COMELEC si Homer Sakilayan bilang nanalong mayor ng Imus, Cavite. Pero sa Bulacan, iba raw ang kinalabasan ng random manual audit. Sa amin, sa random manual audit, 25% ang margin of error. Lalo namang yung 10% niya mataas na eh. What more yung 25%? Silat sa labanan si De La Cruz. Higit 41,000 votes ang lamang sa kanya ng nooy Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. May 12, 2010, idineklara na rin ng COMELEC na panalo si Alvarado. Kasing bilis ng pagbibilang ng PICOS machines ang pagtataas ng COMELEC ng kamay ng mga nanalong kandidato. May reklamo man o wala sa naging takbo ng eleksyon. You must understand, they also passed a resolution na walang pre-proclamation protest. Tuloy-tuloy lahat ang proclamation. You can only protest after proclamation. At alam nyo naman ang sitwasyon pag after proclamation ka nag-protest. Ganun pa man, nagsamba pa rin ng protesta si De La Cruz kaugnay ng umano'y malawakang pandaraya
sa kauna-unahang automated elections noong May 10, 2010. Mas simple ang naging dayaan sa computerized elections Ang bumalangkas ng petisyon ni De La Cruz sa COMELEC ay ang veteranong election lawyer na si Sixto Brillantes Jr., ang kasalukuyang chairman ng Commission on Elections.